Nag-harvest nga na naman pala ngayon ng palaisdaan kaya naman ako'y tuwang-tuwa. Abay, sino bang hindi matutuwa at makakalibre na naman tayo ng pang-ulam. At kahit nga hindi tayo kasali dito ay makikidalot-dot na naman tayo sa pag-harvest. At nakidalot-dot na nga rin tayo sa paghuli ng katang pero binitawan ko rin naman agad at gawa ng baka mapitasan. Huwag tayo masyadong bida-bida. At yun na nga for today's video ay pupunta nga pala tayo ng palaisdaan at makikisali tayo sa mga nag-harvest. Ganda rin talaga sa amin kapag ganitong may mag-harvest ay talagang pakapalan ng mukayaan. Abay, hindi ka makakaulam kapag pahiya-hiya ka. Pero wag mo nga lang sobrahan sa pagkakapal at gawa ng hindi na rin yun nakakatuwa. Pero kahit naman hindi na kami pumunta ay binibigyan pa rin naman kami ng pang-ulam. Hinahatiran kami sa bahay. O diba antaray, hinahatiran pa talaga kami. Ganda rin talaga din sa amin. Gawa ng halos magkakamag-anak naman kami dito. At saka yung ibang may-ari ng palaisdaan dito, ang turing na sa amin ay kamag-anak. At saka ang kagandahan sa may mga palaisdaan dito ay hindi madadamot. Pero syempre pupunta pa rin tayo para tayo mismo yung huhuli ng ating ulamin. Para makapili rin tayo kung ano yung gusto nating ulamin. Ay wow, parang may-ari lang ah. At pagkarating nga pala namin dito, abay nakadekwat nga agad sa yuhan ng hipon. Dahil hiningi po namin yan at gawa ng hindi naman talaga yan hulog sa palaisdaan. Kusa lang yan nagkaroon kaya pwede naming hingiin. Pero siguro kung hindi mabait ang may-ari ng palaisdaan ay hindi rin tayo makakahingi niyan. Kuwari kahit patlay hindi tayo bigyan. Shoutout po sa may-ari nitong palaisdaan, Rene Baltasar. Lolo Rene, baka naman isang katang lang oh. Pang ano lang ba, pang mukbang. Nga pala katang at saka mga bangus ang harvestin nila ngayon. At ito nga pala itiralaang namin nung nakaraang harvest namin dito. Wow namin, nakisali. At yun na nga mukhang malinaw na may ulam na agad tayo at may patay nga ditong katang. Kaya naman ako hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa at hiningi ko na agad. At baka tayo maunahan pa. Sabagay, wala namang ibang mahingi niyan at ako lang naman nasuga pa din sa katang. Ang mga tao kasi dito ay umay na sa ganyan. Pero ako man ay hindi. Hindi kasi ako madaling maumay sa libre. Pero kung abilhin ko pa yan, ay naku parang nakakaumay nga ano. Nga pala pagdating namin dito ay medyo malalim pa yung tubig at hindi pa nga kami makalusok. Pero sa bandang itaas nga ay katina at doon nga sila nanguha ng katang. Tapos yung ibang katang naman ay kinukuha lang nila din sa may lambat na hinarang nila malapit din sa paminto. Bumababa kasi ang katang at sumusunod nga sa agos kaya naman ay hinarangan nila dito para iaangat na lang nila yung lambat eh din na sila mahihirapan pang maghanap ng katang or mga pa. Pero syempre kakapain pa rin nila yan at hindi naman lahat ay susunod sa agos. Pero at least diba malaking kabawasan na yun sa kakapain nila. At kagabi pa nga pala nila inumpisahan na maglagay ng lambat dyan. Mas maganda nga daw yun at gawa ng kapag inumpisahan nila yan ay sa umaga tapos hindi rin sila naglagay ng lambat pwedeng mamatay ang katang dahil sa init. May nahuli nga pala yun dito ko na 2 katang at pinapatalian nga din ni kay Negro at saka kay Jan Chris. Inaloko ko nga si Negro at sabi ko magpasipit siya at abigyan ko siya ng panghulog sa motor. Pero dapat ay makaka 5 million views. Kapag hindi ay di wag na. Nga pala ganito nga pala sila magtali ng katang. O di ba parang yan ang basic lang sa kanila. Samantalang kapag ako ang nagtali niyan, ako parang baldado na yung katang bago ko matalian. At kinakailangan ko pang apakan samantalang sa kanila ay ganyan lang sila magtali ng katang. Mas madali nga daw talian kapag ganyan nakaangat kaysa aapakan mo pa. Nga pala yung pagsabit nila sa sipit ng tali ay dinodoble nila para hindi talaga makabuka yung sipit. So yun na nga at sumama nga pala ako kay Negro sa panguhuli ng katang. Tapos nakakita nga pala kami dito na nakalabas sa butas. Sinusubok pa nga ni Negro kaso yung nakalubog din agad sa butas. May dala nga pala siyang kawayan at yan nga ang ginagamit niya pandukot. Pwede rin namang kahoy or kahit anong pwedeng ipandukot sa butas. Pero iniwasan nga nilang gumamit ng kawad pangkawit diyan. Yung pinangkakawit talaga. Maaari kasing mapitasan ng sipit yung katang o di kaya ay galamay kapag ganun ang ginagamit nila. Ang presyo kasi ng katang ay hindi lang nakabase kung payat o mataba. Nakabase rin yan kung kumpleto ba ang galamay niyan o kumpleto ang sipit. Kaya nga kung mapapansin nyo kapag may nag-harvest lalo na kung alimango nga harvestin or katang ay hindi talaga ako masyado nakikialam at gawa ng imbis na makatulong tayo ay baka makaparwisyo pa. Pero alam nyo minsan gumagamit din naman talaga sila ng pangkawit na kawad kasi hindi talaga may iwasan at meron talaga mga butas na sobrang lalim tapos mahirap kunin. Pero minsan naman ay kamay or paa lang ang ginagamit nila sa pandukot sa butas. Pero kapag makipot lang ang butas nun at hindi sila masyado nakakagalaw at saka kapag balot din naman sila ng putik ay hindi sila masyado makakilos. Pero kapag ganito nga malawak ang butas tapos may tubig pa, abay mag-isip-isip at baka ubos na yung upa sa iyo sa pangangatang hindi pa nahupa yung sugat. Sa lahat nga pala ng inaalagaan din sa palaisdaan ay itong ang katang maproseso kapag hinaharvest. Hindi tulad ng bangus, sugpo at lapo. Pero maproseso man yan, ito naman ang pangalawa sa pinakamahal ang bintahan sa kanilang 4. Pinakita nga pala ako ditong patay na katang. Sayang mabaho na at hindi na pwedeng ulamin. Umuwi nga pala muna kami at gawa ng mataas pa naman yung tubig. Tapos inuwi at niluto ko na nga pala aring mga patay na katang at uulamin namin. Kain po tayo mga katabudi. Ipapa nga pala at si Negro ay kila tita kumain at gawa ng kapag ganito nga nag-harvest ay libre ang pagkain nila. Nga pala sila tita yung tagapamahala ng palaisdaan. Kaya sila ang nag-aasikaso at yung may-ari nga ay nasa bayan lang. Katapos nga pala namin kumain ay bumalik na ulit kami dito. O diba hindi pa nakontento sa hinihing katang na pang-agahan at manghihingi pa kami ng pangtanghalian, panghapunan at pang isang lingguhan na nga. Aba kapag ganda ring may libre hindi dapat inapalampas yan. Hibas na nga pala at bumaba na rin yung mga isda din sa may lambat at pinipili na nga nila yung mga bangus. At kapag may nakikita nga silang
nilang hipon ay nilalagay nila doon sa aking buhayan. Sa mga ganito nga pala ay laging target ko dito ay hipon. Bukod sa pinampapain ko nga yan sa pangahapin, abay masarap kaya yan iprito, apagilungin baga sa chicken breading. Pero madalas nga sa ganyan ay pinampapain ko yan sa pangahapin sa ilog. At dahil nga pala hibas na, inaisipan kong tumulong din sa pamumulot ng bangus. Hindi yung puro hingi ka na laang, tumulong ka din. Nagdala nga pala kaming timba at mamumulot nga kami ng bangus. Babaybay namin aring inaagusan ng tubig. Pero yung totoo, mamumulot o maga-video. Ayaw kasi ni Johan mag-video at aliw na aliw nga sa pamumulot ng bangus. Nga pala may nakita kami ditong nakabalay na katang. Ayan no. Hindi mo akalain na katang yan. Muntik pa nga pala yan maapakan ni Johan kanina at hindi nga niya nakita nung tinuro ko. Sabi ko nga pala kay Negro ay ako na lang ang huhuli. Aliw na aliw kasi ako kapag nanguhuli ng ganito. Aliw na may halong kaba. Ay kapag nasipit ka naman talaga ay awan ko na laang. Pero binitawan ko rin naman agad at gawa ng ayaw ko masyado magpakabida. At baka mapitasan ay yari tayo niyan. Pero grabe nga yung paghuhugas ni Negro ng katang, parang kinawawa ay. Nga pala kapag may mga payat silang katang na nakukuha ay pinapakawalan din nila. At sa susunod na nga lang nila kukunin yun. May nakita nga pala ulit kami dito na nakabalay ulit sa putik. Kapag ganito talagang katang ang laman ng palaisdaan ay wag ka dapat pamulog-mulog kapag lulusok ka sa ganito. Posibleng hindi mo sila mapansin at maapakan mo. Lalo na kapag may tubig, kapag hindi ka marunong ay wag ka nalaang lumusok. Kaya nga ako'y tamang dini nalaang sa katihan at taga-video. Kaya nung husay nga pala ni Panda at nakayari na ng bangus, sabi ko'y tulungan laang kami ay. Kanina pa nga pala yan ditong lusok na lusok at nauna pa nga sa amin. Abay, mainam na rin yung nauunayan o Panda at nakakarami. Nakakatuwa naman itong mga bangus at yan ang liligalig. Kanina pa si Johan pa ikot-ikot ay hindi mahuli-huli. Teka nga at manguhuli rin tayo. Kuti. Ay, sariling sikap na naman sa sound effect ay. Nga pala pumunta rin dito sila Mamar, hindi nga para manghuli ng isda, kundi para makipagmaritisan. Nga pala ang paghuli nila ngayon sa bangus ay hindi na tulad dati, kasi dati sa pagkakaalam ko, iilahilahin pa nila yung lambat para mahuli yung bangus. Sasalapin or sisiginin ang tawag din sa amin. Pero ngayon hindi na, hihintay na lang nila lumapit din sa lambat yung bangus kasi sumusunod yan sa agos. Tapos yung maiiwan ay di yun na lang ang apulutin. Marami nga rin pala sila ditong tilapia na nahuli, maliliit nga lang. Pero yan nga ay kukunin nila at imambabahog nga yan sa lapo o ipapakain baga. Yan nga pala yung klase ng tilapia na kung tawagin din sa amin ay arroyo. At kung meron ng tilapyang arroyo ay di meron ding akino. Pero hindi, kapag may nakarinig nga niyang tilapyang arroyo ay talaga natatawa sila ay ano. Pero meron naman talagang ganyang klase ng tilapia kasi nga ang tilapia ay may tatlong klase yan. Native, lapla at saka yung arroyo. Ayawan ko na lang sa iba kung anong tawag. Nakisali na nga rin pala ako sa pagpili at nakahalungkat nga ako dito ng hipon. Tapos may nakuha nga yung pinsan ko na sa Maral ay hiningi ko na lang at aulamin ko. Naghihintay na nga lang pala ako na may umibabaw na hipon at yun na lang kinukuha ko. Ayoko makihalungkat sa ilalim at gawa ng may katang daw yan sa ilalim. O di kaya ay kalantigas. At saka yung mga isda na malala tulad ng kalang nung sa Maral. Ito nga pala mga pinipili nila ay bidbid, tilapia at saka yung mga buwan-buwan na isda na ipamamahagi daw yan sa mga nag-harvest. At meron nga rin palang kasamang bangus yan. Sipit ka nga kung kaya kang putulin ng daliri. Testing daw, testing. Wala ko naman no. Yun nga ingatan namin, bakit di masipit? Ang masipit mo naman. Bro, butiti. Tangay na yun! At ito na nga hinihintay ng lahat ang pamamahagi ng ulam. Abay kahit hindi ako tumulong sa kanila, yan ang inahintay ko, yung kabahagi kong ulam. So bali ito na nga pala yung mga nakuha kong hipon. Tapos binigyan nga pala nila ako ng isang sugpo. Mga patay nga pala halos lahat yung nakuha kong hipon, kaya naman ito lulutuin ko na lang at hindi ko ipapain sa pangahapin. Ang luto nga pala na gagawin ko dito ay may nakita akong butter na tira ko pa nung nakaraan kong vlog. Tapos may nakita rin akong tomato sauce doon sa bahay ay hala at apagsamahin ko na laang. Itong luto na ito ay way klaro na naman. Testing laang baga. Ito nga pala dati kong lagayan ng halaman ay binago ko na naman at wala na naman akong magawa sa buhay. Dito ko na lang nilagay ang kalan. Tapos binarnisan ko itong kawayan. Hindi pa nga lang siya tapos. Tapos itong sahig ay pipinturahan ko na lang siguro ng kulay puti. Ang dumi na kasing tingnan nung sahig at gawa ng pinagtadtaran ko baga ng bunga ng nipa. Ay dumikit yung dagta. Hindi ko na matanggal. Kapag abarnisan ko ay makikita pa rin naman. Kaya pinturahan ko na lang siguro ng puti. Yung mga inalis ko nga pala ditong tanim ay ilalagay ko na lang dun sa kabila. Hindi naman kasi nalago dito kapag dito ko inalagay. Hindi kasi nasisinaga ng init sa umaga. Ito nga palang tomato sauce na ilalagay ko dito ay hindi ko alam kung nakailang Pasko na ito sa bahay. Ito bagay kasama sa libreng pinamimigay na spaghetti tuwing magpapasko. Nilagyan ko nga pala siya ng kaunting asukal dahil gusto ko. Tapos nilagay ko na nga rin pala itong lara. Tapos itong siling pula. Hindi ko nga pala lahat nilagay yung siling green at gawa ng ipantatoppings natin yan mamaya. Para may kaunting arty. Tapos nilagyan ko nga pala ng kaunting asin para magbalanse yung lasa. Tapos nilagyan ko na nga rin pala ng paminta. Alam nyo, habang tumatagal ako sa pagbablog para nakahiligan ko na ang pagluluto. Kahit simple lang yung mga luto ko ay nai-enjoy ko naman. Hindi tulad noon. Mag-asalang lang ako na sinaing ay makakalimutan ko na yun. Maalala ko lamang kapag sunog na at naaamoy ko na.
Nga pala mag-iihaw rin ako nitong isang bangus at saka nitong samaral. Wala lang, share ko lang. Natutuwa nga pala ko din sa bagong pwesto ng kalan ko at gawa nang hindi ako nahihirapan at nakatayo nga ako habang nagluluto. Pero gagamitin kong pangaran yung tungko sa baba kapag wala akong uling. At ito nga palang kalan na ginagamit ko ay ginawa lang ito ni mama. Pinaglumaan itong kaldero na hindi na namin ginagamit. Nga pala medyo napahaba yung video ko ngayon at 9 minutes na hindi pa ako tapos. Kadalasan kasi sa mga video ko ay ginagawa ko lang ng 6 to 7 minutes lang at gawa nang naglalag na yung cellphone ko kapag ganito nakahaba. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye!